Kumusta kayo mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating pakikinggan itong si General Macanas. Natataranta na di umano itong si First Lady Liza Araneta at BBM sa biglaang pag-resign ni VP Sara sa kanyang kabinete. Paano ba naman kasi mga kababayan? Di umano isa sa publiko na ang mga dokumento na magpapatunay na itong si BBM ay tunay na adik na presidente. Naku naman po. Dagdag pa rito na ang dami niya ring sabit pagdating sa smuggling cases ng ating bansa na hindi mahuli-huli ang mga big time dahil di umano rin na nakikinabang ito o kasapakat ng malalaking grupo. Kaya naman ang tanong ng taong bayan kailan kaya mangyayari ang mga ito, no? Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, hudyat na nga ba ng people power ang mangyayari kapag nagkataon na malalaman ng taong masa ang mga ginagawang di maganda ng ating presidente ngayon na si Bongbong Marcos. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang ating video. So ano ngayon? Okay? Ikaw natin, history. Yung kay BP Arroyo noong una. Di ba, bigla na lang siyang naging presidente? Baka ito na yung baka matagal ng plano ito ng Duterte camp. Baka lang analysis ko lang ito. Kasi nakakapagtaka. Tama. Bakit ang front runner na then Mayor Inday Sara, nangunguna siya sa mga surveys, bakit bigla siyang umatras na naging vice presidente? Na mananalo naman siya. Kami, yung pamilya ko, Ilocano kami, we considered ourselves Marcos loyalists. Kaya lang noong May 2022 election, kung nagkandidato si VP Sara, Duterte kami, Sara kami. Tama. Dahil kilala namin si VP Sara dahil matagal na kami sa Mindanao. Since 1985, pamilya ko nanirahan na sa Mindanao. Wika nga ng taong bayan, kung alam lang nila na maghihirap sila, no? O mas lalong magiging mabigat ang pamumuhay sa Administrasyong Marcos, sana si VP Sara na lang ang tumakbong pagkapresidente at hindi na itong si BBM. Lalo na't bali-balita ang pagiging walang utang na loob nitong mga pulahan sa mga Duterte. Kabisado namin ang tatak Duterte na leadership. Napatunayan ni Tatay Digong yung 6 years niyang presidency, one of the best presidents we ever had. Kaya kung maglaban si Mayor Sara at Bongbong Marcos, Mayor Sara ko. Hindi ko kilala ang Bongbong Marcos. Yung Junior, Tama. hindi ko kilala. Ang kilala ko lang, si Marcos Jr. at saka si First Lady Liza. Imelda, kilala ko yun. Saludo ko doon. Kaya lang, Bongbong Marcos, wala, hindi ko kilala yun. Ang perception ko nga sa Bongbong Marcos noon is spoiled brat Wala. Hindi ako believe kay Bongbong. Kaya lang, nung nagtandem sila, kailangan naman na. So, bumoto ako sa BBM, sumuporta ako dahil kay BP Sara. So, bakit bigla na lang? Baka ito na nga yung, alam nyo, kung sa chess pa, grandmaster itong si Tatay Digong. Okay? So kung kumandidato na si Mayor Sara as presidente noong 2022, di 6 years lang siya. After that, wala na. Baka ang nagplano nito si PGMA and Digong, parehas na mga maro. Dati, mas mainam, parehas mas na maganda. presidente, baka I don't know, Tatay Digong. Baka gusto mong tumagal si Inday Sara na magpresidente. Unsa man? Paano? Bisaya din pala si Jamie. Kasi lumaki si Jamie sa Iligan City. Unsa man na to? Pwede magpresidente si
pwedeng magpresidente si Inday ng halos 10 years. Unsa man? Mhm. Nahitabo sa ako. Yun. Pasak yun lang nato si Bongbong. Pabayaan mong magpresidente busy. Pagdating ng panahon, mm, ala, ala erap natin siya. Baka ito na. Agree ba kayo dun sa sinabi ni General Macanas, mga kababayan? Paki-comment na lang ang inyong opinion sa ating comment section. Ala erap style. Lalo na, baka may hawak silang alas. Bago pa eleksyon, sinasabi na ni PRRD na may adik tayong kandidato. Alam niya na yung Kaya nga. kandidato na yun. Meron siyang prueba. Anong prueba yun? Ito na. Naglalabasan na. May PDLX. May pictures ng politiko na humihit-hit ng white powdery substance. Nasabi na Eugene Morales, hindi naman sabon yun, hindi naman Tide, Breeze, or Ariel. Nako, ito, kung mismo si VP Sara ang maglabas na sa katibayan na ang presidente natin ngayon ay, alam nyo na, diktadora, ay aywan ko na lang kung anong gagawin ng taong bayan. Kung si Erap nga noon, waiting lang ang issue, umalsa ang taong bayan. How much more ngayon? Pag mailabas ang katibayan tungkol sa pulburon. Iyan ang malaking pasabog na aabangan natin ngayon. Maharlika, grabing sekreto yan. Grabing hawak na alas yan. May nagsabi nga sa akin na yung mga ebidensyang hawak ni Tatay Digong, ibinigay niya na kay Maharlika. Si Maharlika lahat ang maglalabas. Kaya, ayun, yung latest vlog ni Maharlika, sabi niya, tanong, ilalabas na ba ang pulburon video? Ito, abangan natin. Kaabang-abang, very exciting political developments ang nangyayari ngayon na nag-resign na si VP Sara, kumalas na sa administrasyon ni Marcos Jr. Pinost ng News 5 Everywhere ang statement ni Attorney Roque na at last, sabi niya, nagkaroon na ng real leader ang oposisyon. Ngayon na nag-resign si VP Sara. Ang oposisyon, hindi si ex-VP Leni, hindi si Hontiveros, wala, kakampi na nila yan. Baka nga ang maging DepEd Secretary si Leni. Meron ng tunay na oposisyon at ang leader ng oposisyon si VP Sara. Okay? So ngayon, nawala na siya sa kabinete, hindi na siya alter ego, humanda sila dahil magiging very vocal na si VP Sara kontra sa mga katiwalian, pagmamalabis ng administrasyong ito. So magiging parang Digong Leni. No? Akala ko maganda ang samahan, unity team eh. Ngayon pala, wala. Kaya, dahil merong tamba, merong mamshi na nanggugulo. So, sayang. Ito, kung mag-people power tree, kagaya nung nangyari kay Erap at Gloria, malala natin, si VP Gloria noon, DSWD Secretary, panahon ni Erap. Kaya lang nung nakita niya na pabulusok na ang popularity o rating ni Erap, marami ng kapalpakan, nag-resign si Secretary, VP Secretary, DSWD Secretary Gloria. And then later on, yun na, waiting scandal, impeachment na, and then the rest is history, people power too. So, itong pag-resign ni VP Sara,
ay talagang kakabahan ng gusto itong administrasyon. They will expect yung kamay na bakal, yung agila ng Davao na bubulusok na ng galit. Hindi na, wala nang pigil-pigil yan. Magsasalita na yan. Okay. Yung vlog ni Maharlika, Mas maaga nga, mas mainam, General. yung latest live stream niya is pulburon video. Ilalabas na ba? Ay, nako. Yun na. Ito na yung kinakatakutan ng administrasyon. Ito na ang inaabangan ng lahat. Kung ilalabas na ang pulburon video. Okay. Meron akong close friend. Subscriber ko ito at close friend ko. Siya nakapanood na sa pulburon video. Matagal niya nang sinabi, 2 years ago, nabanggit niya, sir, ito napanood ko. Nung una, hindi ko siya iniintindi, kaya baka mamaya paninira lang eh. Kaya lang nung si Maharlika na ang nagsasabi tungkol sa pulburon video, binigyan ko ng pansin itong kaibigan ko na nakapanood. At sa aking pangungulit sa kanya, I firmly believe na meron nga napanood niya. At kanina nag-message ako dito sa kaibigan ko. Yari na. Ano sa tingin mo? Itong pag-resign ni VP Sara, ilalabas na yung pulburon? Ano ang sagot niya? Yes, sir. Yan na ang go signal na ilalabas. Sabi ng kaibigan ko. Ito, meron pa siyang isang message, basahin ko. Atin lang po ito, sir. Alam nila na 2 years lang sila sa Malacanang kung hindi mag-progress ang tsa-tsa nila. Kaya lahat ng mga ninanakaw nila ay nasa offshore account na po nila. Grabe. Ang sabi ko po sa pamangkin ko, itong pamangkin niya nasa military, nakapanood na rin sa pulburon video. Ang sabi ko sa pamangkin ko, we must take all those money back sa kaban ng bayan. Kaya dapat magplano na ng maingat para hindi makatakas ang mga iyan. Kung tutuusin, napakayaman, no, ng ating bansa. Ngunit nagiging mahirap lamang dahil sa mga korap na politiko. Kung makaalis po sila sa bansa, mahihirapan tayong maipabalik ang ninakaw nila. Dapat, sir, makulong ang mga yan at hanggat di maipapabalik ang mga pera, hindi sila pwedeng makalabas ng bansa.